aking panganay. Si Ate Rishika, nagliligpit ng bed. Dito tinapos na niya, guys. Oh. Yan sila nakatulog na dalawa. And ngayon, nililigpit niya yung bed namin. So, ayan. Tinuruan ko siya ng ganyan, guys. And ngayon naman, may kusa na siyang gawin. Hindi na yung kailangan sabihan sila. Pero, syempre, yung bunso, ayun, wala pa din. Medyo tamad pa. So, si ate lang yung maasahan muna. Later on yun, siya naman ang susunod. Pero, sinasabihan ko din naman. Masama kasi ang pakiramdam, kaya si ate muna. Diba? Comb your hair na, Nani. Hello guys! Ayan, kumusta kayong lahat ulit? So, welcome back to our channel again. Ayun, alam ko hindi maganda yung weather dyan ngayon sa Pilipinas. Alam ko na sobrang init kasi nababalitaan ko rin naman. Halos umabot na ata ng 50 degrees kahapon, lalo sa Pangasinan, guys. Sobrang init. Yan sa probinsya namin sa Pangasinan. Actually, taga-Antipolo kami. Pero syempre, mga kamag-anak ko na nandun sa Pangasinan. Sobrang alam ko yung paghihirap nila ngayon dahil sa sobrang init. And alam ko rin naman halos lahat kayo dyan sa Pilipinas, lalo sa Manila din, sobrang init din, guys. Kaya sana inom ng maraming tubig, at kung hanggat maaari, huwag nang magstay sa labas, guys, pag sobrang init, or pwede naman na pumunta sa mga lugar kung saan feeling nyo mas komportable yung pakiramdam nyo, yung mas mahangin, ayan, mas maigi na dun na lang, or kung wala man, stay na lang sa bahay. Siguro kung mga mall, ayan, malamang ang mga mall din ngayon is puno dahil sa sobrang init. So, ayun, dito rin sa Nepal, guys, nag-start na rin ng summer. And mainit na rin. Actually ngayon, 40 degrees dito ngayon sa Chitwan. And yung hangin niya, sobrang init, guys. Lalong-lalo pag sinusundo ko yung mga bata, mga 3:30, grabe yung init, guys. Kaya may extra din akong payong para sa mga bata. Kasi nakakaawa ang mga bata, guys, sobra. Pagod na sa school, tapos yung pang init ng panahon, nakakadagdag din. Kaya yun, talagang hinihikayat ko yung mga bata talaga na uminom ng maraming tubig, guys. Mas importante yun. And yun, pasukan na nga, guys. Mag-iisang linggo na. Bali, class 3 na si Rishika, and si Ria naman is nasa UKG na. So, syempre, panibagong adjustment na naman sa mga teacher, yan. Pero yung classmate naman nila, lalo kay Ria, kumbaga hindi na nabago, guys, kasi yung last na section niya, kung saan siya section, yun din yung napunta dun sa, kumbaga, yun din yung mga estudyante na kasama rin ni Ria sa bagong section niya ngayon para sa UKG. So, sila rin. Kaya, medyo masaya si Ria kasi nandun pa rin yung mga kaibigan niya. Pwede naman silang ilipat kung gugustuhin nyo. Halimbawa, may bet kayo na teacher, yung ganyan na sa tingin nyo mas okay yung anak nyo. Pwede naman. Kaya lang, guys, it will take time daw. Mahabang proseso. So, nag-decide ako na hindi na, kasi nandun rin naman yung mga kaibigan ni Ria. Kasi dati kasi yung teacher ni Rishika, yun sana yung gusto kong maging teacher ni Ria ngayon. Kaya lang, hindi ko na rin pinush kasi yun nga, matagal ang proseso. So, okay na rin naman ako dun sa teacher niya ngayon kasi naging teacher din naman yun ni Ria nung UKG. Yung gusto ko sana na teacher is naging teacher naman ni Ria nung class 1. So, nalipat siya sa UKG. So, okay na rin yun para sa akin. And masaya naman si Ria kasi nga nandun yung mga kaibigan niya. So, dahil mainit ang panahon, guys, yan, gumawa ako ng lassi. Baling lassi, guys, is yan, made of yogurt, tapos may banana, tapos konting asukal. So, ayan, hiniwa-hiwalay ko na, guys. So, syempre, yung malaking cup para kay Baba, and yung dalawa, ayan, para sa dalawang bata. At syempre, yung isang sumunod na cup is para naman sa akin. Ayan, guys, yung binili namin kahapon ng mga libro. At saka ilang mga school supplies, mga notebooks, ayan, nandito. So, ito, para kay Ria to, guys. And ayan, para kay Rishika. So, kay Ria, meron siyang total na 6 na libro, guys. Pakita ko sa inyo.
Ayan, ito yung English, guys. Then, may science siya. Then, social. Meron ding phonics. For UKG nga pala yan, guys. Then, math, at saka Nepali. So, 6 ang libro ni Ria, guys. And kay Rishika naman is Sham. So, ito, bumili rin kami ng drawing book kasi kailangan nila yan. Kay Rishika at saka kay Ria. So, meron silang pa-freeing sticker para sa, yan, sa book at saka sa notebook. Actually, kulang pa to. Pero dahil free nga lang, so, why not na tanggapin natin, diba? Mas okay na yan, may sticker. Para mas madaling ilagay yung pangalan nila. Hindi na ako magugupit-gupit ng bond paper. And, ito naman yung mga book ni Rishika. So, for class 3 na siya, guys. So, meron siyang coloring book. Yan. Magko-color sila dyan. Ginagawa nila yan every Tuesday. And then, yan, computer. Yan. And, general knowledge. Meron sila. And, science. Nung class 1, parang wala silang, ay, may science pala. Then, coloring again. Bakit dalawa pala to? Tapos, eto Hambrosero pero. Nepali din yan, guys. And, mathematics. Tapos, wala pala silang grammar. And, eto yung Nepali. Sa Nepali yan, guys. And yung last, ito yung English, guys. And ito naman, syempre mga notebooks, silang dalawa. And alam ko dito sa ano nila, sa cover nila may pa-free to. Hindi ako sure. Pero yan, cover, plastic cover. Yan. And ito mga notebook, guys. And may ruler, marker, kailangan ko yan. And glue, kailangan ni Rishika. Ito, eraser. Isang, box ng eraser, guys. Marami na yan. Kasi, kila Ria required to. Kasi, iniiwan nila sa school to. So, ayan. Mga notebook na, guys. And scotch tape. And, syempre, color ng dalawa. Hindi naman kasi masyado silang gumagamit kapag Tuesday lang. Doon lang nagko-color si Ria. And, kay Rishika, since malaki na siya. So, mas gamay niya yung oil pastel, guys. Ayan lang. Yan lang, guys. And pencil. Ayan, pencil ng mga bata. Ayan, ito, mga notebooks na yan, guys. Hati na silang dalawa dyan, mga notebook. So, ayun. Gastos pagpasukan, guys. So, talagang hindi ko muna pinapasakit ang ulo ng asawa ko, guys. Kasi alam kong marami siyang gastos this month. So, yan guys, ito na yung pangalawang sabak ng pagbili uli namin ng mga gamit. So, this time guys, mga bag naman ng mga bata. So, ayan, itong black is kay Rishika, and yung isa naman kay Ria. So, buti na lang guys, yung kuya ko nagpadala. So, yan, pinandagdag ko ng pambili ng bag nila at ng iba pang gamit. And, bukod dyan, bumili din yung asawa ko ng medyas nila. So, this time, itong medyas, guys, is medyo maganda-ganda yung quality kasi yung nabili namin last time, medyo manipis. Ito, cotton siya. So, bali, bumili lang kami ng tig-2 pares muna. Tig-2 pares silang dalawa. And, yung uniform din naman, medyo masikip na. Kaya, binilan din namin ito. Ito yung kay Ria. Yan daw yung gusto niyang design. Hindi ko na dapat siya bibilhan, guys, kasi okay pa naman yung bag niya. Kaya lang, syempre, dahil yung didi niya, yung hindi na okay yung bag, binilhan namin. So, syempre, maiinggit din, guys. Kaya, mahirap na. Binilhan na rin. So, ito naman, tiffin bag naman para kay Rishika. And, ito, yung uniform, binili namin para kay Rishika kasi masikip na yung dati niyang uniform. Bali, 2 taon niya din yung ginamit. So, bago na ngayon. Kasi tumaba siya. Kaya, ayan. And pati yung jogging pants niya, bumili na rin kami. Kasi bitin na din yung dati. So, ayan, medyo malaki-laki yung binili namin ngayon. Tatahiin ko na lang yung baba, guys. And si Ria din, dahil ang bilis tumangkad, kung yung ate is palapad, si Ria naman is pahaba. So, maiksi na din yung kanyang uniform, kaya binilhan na din namin. Yung pantaas naman nila, okay pa, kaya hindi na rin namin sila binilhan pa. Guys, katatapos lang namin magbalot ng mga books at saka notebook.
So, ginanyan ko kasi sinulatan ko siya. Gel pen yan, guys. So, kailangang matuyo muna. Kaya pinaghiwa-hiwalay ko. So, ayan yung kay Ria. Yung dalawang book pa niya, hindi ko pa kasi sure kung gagamitin. So, hindi ko muna kinaberan. Tapos, ito naman yung kay Rishika. Ayan. Gabi na, guys. Nakakapagod, ang sakit sa likod. Linis ng kalat namin. Tama na, matulog na, anak. Tama na yan. After that, go to sleep na. Tulog na yung mag-ama doon. Si Ram at saka si Ria. Kanina pa tulog. So, kami naiwan ni Rishika. So, hello guys. Good morning. So, yan. Naglalakad na tayo papunta ng school. Malapit lang naman siya sa amin, guys. So, yan. Maganda ring exercise yan sa umaga. Everyday, ganyan ang aming routine. And, ayan. Nakauwi na sila. And, kakatapos lang din nilang mag-kadya or mag-merienda. Kaya, ayan. Umpisa na ng paggawa ng homework. So, balik na naman kami sa ganito, paggawa ng homework, guys. So, yan, ang ginagawa ni Ria is Nepali. So, parang review na rin yan, yung alphabet ng Nepali ang sinusulat nila.